Matapos na silang makarating ng Olbia ay masyado ang gulat ng ating bida sa kung bakit sila nasa music festival, dahilan upang tanungin niya ang kanilang mga kasama kung bakit sila nandito. Sinabi nga nila na kinailangan nilang gamitin ang Plan B dahil sa humahabol sa kanila, at sinabi ding hindi pa dito nagtatapos ang lahat sabay binuksan ang pintuan ng sasakyan. Pagbaba nga nila ay napapaisip ang ating bida, dahil ang mga tao sa music festival ay gumigilid at tila ginagabayan sila sa direksyon na dapat nilang tahakin, kaya muli niyang iniisip kung bakit ito ginagawa ng mga tao para sa kanila. Hanggang sa nagsalita si Arturo at pinasalamatan ang lahat ng dumalo sa music festival, dito ay sinabi niya ding dumating na ang kanilang bisita, at sa palabas na ito ay pinili ng kartel ang manindigan para sa katarungan o hustisya. Matapos nang magsalita si Arturo ay nagsimula silang tumugtog at umawit, dahilan naman upang mamangha at mapaisip ang ating bida, hindi nga niya akalain na para sa kanila ni Carol ay nagtipon-tipon ang mga tao sa Sardinia sa tulong na din ng kartel, at handang harapin ang mundo o iba't ibang organisasyon sa mundo para matulungan sila. Agad nang tumakbo ang ating bida habang buhat niya si Carol, at sinabing hindi niya bibigwin ang tulong na binibigay sa kanila ng kartel at mga mamamayan ng Sardinia. Napansin naman ito ng cultivator na nakasunod sa kanila mula sa tanks, pero dahil nga sa napapalibutan sila ng mga pangkaraniwang tao, ay wala naman silang magawa kundi ipaalam sa kanilang boss ang mga nangyayari. Sigurado nga daw siya na pag nandito na si Satan ay walang magagawa ang kartel maging si Arturo na leader ng kartel. Samantala pag-ahon naman nila Chingsi mula sa dagat, ay tinanong ni Zuan kung ano ang mga ginagawa ng mga tao at kung hindi daw kaya sila nagkamali ng pinuntahan. Sabay tanong na din kung dapat ba silang lumangoy ulit kaya naman muli siyang sinipa sa dagat ni Chingsi. Pag-ahon nga niya ay sinabi niyang nagbibiro lang naman siya sabay tanong kung hindi ba marunong makipagbiruan si Chingsi na nanatiling tahimik lang naman. Hanggang sa makita nila ang lalaki na mabilis tumatakbo at may earplugs, sinabi nga ni Zuan na pwede silang makakuha ng impormasyon sa lalaki kaya dapat nila itong sundan. Si Zuan na nga din ang nagpresenta upang sundan ang lalaki, at makalipas ang ilang sandali ay nakuha niya ang earphone ng lalaki at sinabing magagamit nila ito upang malaman kung ano ang mga plano nila at kung saan sila patungo. Agad na niya itong nilagay sa kanyang tenga at may naririnig siyang nagsasalita, pero nang tanungin ni Chingsi kung nauunawaan ba niya ang kanilang lingwahe ay biglang pinagpawisan ng butil-butil si Zuan, kaya naman sinabi ni Chingsi na mas mainam kung susunod na lang sila sa mga tao. Napapatanong nga sila sa kung ano ang nangyayari, dahil ang mga tao ay patungo sa iisang direksyon lamang at parang may nag-instruct sa kanila, pero wala naman daw silang makita na nagbibigay ng utos sa mga tao. Sinabi nga ni Chingsi na walang nag-uutos sa kanila at hindi din sila gumagamit ng mga gadget, dahil tsismis lang ang paraan nila sa pagbibigay ng impormasyon. Dahil nga sa wala namang kumakausap sa kanila upang magbigay ng impormasyon, ay sinabi ni Negrito na malamang sa iniiwasan nilang malaman ng mga taong hindi taga-Sardinia ang kanilang tsismisan. Pero hindi naman daw nila kailangang makipagtsismisan upang makakuha ng impormasyon, ayon nga kay Chingsi ay kailangan lang nilang sumunod at sumama sa mga taong nagtutungo sa iisang direksyon, sigurado nga din daw siya na makikita nila si Lushu sa pupuntahan ng mga taong ito. Sinabi din ni Chingsi na kailangan nilang maghanda sa pakikipaglaban, palihim nga daw na nagtatrabaho ang ating bida at madami na itong nagawa para sa kanila at kanilang bansa, kaya naman maging si Chingsi ay nahihiya na sa kanyang sarili, kaya ito na daw ang tamang oras para may magawa o makapagsubalit naman sila kay Lushu. Pero napaisip lang naman ang tatlo kung ano na daw ba ang nagawa ng ating bida, upang pati itong si Chingsi ay mahiya sa kanyang sarili. Kumpara nga daw sa ating bida ay kilala nga daw si Chingsi, dahil sa kanyang talento at mataas na sense of responsibility. Samantala ilang sandali pa ang nakalipas ay dumating ang mga puting sasakyan, kung saan ay sinabi nilang sumakay na ang ating bida at sila na ang bahala sa lahat, habang ang isang babae naman ay inaabot ang wreath o koro ng bulaklak. Pagsakay nga ng ating bida habang nakatingin sa koro ng bulaklak ay sinabi nito na parang kakaiba ang kanyang nararamdaman, dahilan upang matahimik na lamang siya at nang muli nga niyang tinignan ang bulaklak, ay naisip nito na ilagay ang korona sa ulo ni Carol. Kinikilig naman ang driver habang pinapanood ang ating bida na inaayos ang koro ng bulaklak kay Carol, sabay sinabi na hindi na nila kailangan pang mag-alala sa iba pang bagay, dahil nahanda na nila ang lahat para sa dalawa. Pag-alis nga ng mga sasakyan habang nasa unahan ng bridal car ng dalawa syempre, ay sinabi ni Arturo na magsisimula na ang seremonya.
Kaya naman napatanong ang ating bida kung anong seremonya ang sinasabi ni Arturo, lubos nga daw siyang nagpapasalamat sa kanila pero ngayon ay nalilito na siya sa kung ano ang nangyayari. Kaya naman tinanong siya ng driver kung hindi ba sila magpupunta sa St. Paul Cathedral upang magpakasal. Dahilan upang mapalingon sa kanya ang ating bida at halata sa kanyang muka ang pagtataka dahil sa wala naman siyang alam sa lahat ng nangyayari o ginagawa nila. Sinabi nga niya na patungo nga sila sa St. Paul Cathedral, pero bakit daw kaya nila iniisip na pagpapakasal ang sadya nila ni Carol sa simbahan, dahil sikat na lugar o simbahan ang St. Paul's Cathedral para sa mga kinakasal wika naman ng driver. Taon-taon nga daw ay madaming nagpapakasal sa St. Paul, kaya hindi na kailangan pang mahiya ng ating bida, isa pa ay madami na din daw nakita ang driver na katulad niya. Iniisip lang naman ni Shu na malamang sa ito ang nais ni Carol kaya nais niyang magtungo sa St. Paul, pero hindi nga daw niya nalaman ang intensyon ni Carol dahil wala din naman siyang sinabi sa ating bida. Kaya iniisip din ito kung nais ba talaga ni Carol na magpakasal sila, o kung pakiramdam ba ni Carol ay tila hindi na kumpleto ang buhay niya bilang isang babae, pero pwede din naman siguro na nais lang makapanood ni Carol ng kinakasal. Hanggang sa muli namang nagliwanag ang marka sa kanyang palad. Kaya sinabihan niya ang driver na bilisan pa ang takbo ng kanilang sinasakya, malamang nga daw na kaunting oras na lang ang natitira kay Carol. Samantala sa isang lugar naman sa Olbia ay makikita ang St. Paul Cathedral, at dahil sa mga bulaklak at taong naghihintay dito ay napapatanong si Zuan kung si Lucio kaya ang hinihintay nila. Mukhang napakalaking seremonya ang magaganap wika pa nga ni Zuan, sabay sabi na hindi talaga pangkaraniwang tao ang ating bida lalo na daw ang pag-iisip niya. Magulo na nga daw sa Sardinia ngayon dahil sa lahat ng mga nangyayaring labanan, pero naisipan pang magpakasal ng ating bida sa kabila ng lahat ng nangyayari. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay dumating ang isang sasakyan, kung saan ay agad namang bumaba ang ating bida habang buhat-buhat si Carol. Habang naglalakad nga siya ay makikita namang malungkot ang itsura ng ating bida, sinabi nga nito kay Carol na kailangan niyang idilat ang kanyang mga mata, dahil nandito na sila sa St. Paul's Cathedral ang lugar na nais niyang makita. Pagdilat nga ni Carol sa kanyang mga mata, ay hindi siya makapaniwala sa lahat ng kanyang nakikita. Sinabi naman ng ating bida na ang kartel at mga taga-Sardinia ang naghanda ng lahat para sa kanilang seremonya, sabay humingi ng patawad kay Carol dahil kung hindi dahil sa mga taga-Sardinia ay hindi pa niya malalaman ang intensyon o nais ni Carol. Pero pinatigil naman siya sa pagsasalita ni Carol, at sinabi na kahit hindi na unawaan ng ating bida ang nais niya ay ayos lang, dahil sapat nang dinala pa din siya ni Shu dito. Matapos nga ang kanilang pag-uusap ay makikitang nakangiti na ang magjuwa at sinabing kailangan na nilang pumasok, kaya naman nagpatuloy na sa paglalakad ang ating bida habang buhat si Carol. Inaasahan naman na daw ito ni Zuan, pero masyado pa din daw nga ang kalabog ng kanyang dibdib habang tinitignan ng magjuwa. Habang si Negrito naman ay naiiyak sa tuwa habang sinasabi na si Shu talaga ang kanyang idolo. Samantala habang patuloy naman sila sa paglalakad papasok ng simbahan, ay makikita ding masaya at nakangiti si Chingsi sa kanila. Hanggang sa dumating naman ang mga taga-kartel na mukhang sugatan, at sinabi ng lalaking may pulang buhok na wag nilang subukang guluhin ang kasalan. Pero agad naman silang inatake ng mga cultivator mula sa tanks, habang sinasabi na nababaliw na ang mga taga-kartel, dahil tinutulungan at sinasakripisyo nila ang kanilang mga sarili para sa taong hindi naman nila kilala. Samantala makikita din namang pasugad ang iba pang kalalakihan na ito sa magjuwa habang may hawak na patalim, pero agad namang sinalubong nila Zuan ang mga nais sumugod sa magjuwa, at binantayan ang pasukan sa simbahan. Hindi nga daw patas ito wika ni Zuan, dahil kailangan nilang bantayan ang pintuan ng simbahan habang ikakasal ang ating bida, kung saan ay hindi nila masasaksihan ang lahat sa kanilang kasal. Pero bigla namang naghagis ng sibat sa kanila ang ating bida, kaya itong si Zuan na puro salita ay tinamaan pa sa ulo dahilan upang tubuan siya ng bukol, ang iyak nga niya mula sa tuwa ay napalitan ng iyak mula sa sakit habang iniisip kung ano na naman ba ang atraso niya kay Shu. Tumayo ka na dyan wika naman ni Negrito nang mapansin niya na mas madaming kalaban pa ang kasalukuyang pasugad sa kanila. Samantala habang patuloy naman silang nakikipaglaban sa labas, ay patuloy din namang umiikli ang oras ni Carol at habang tumatagal ay nahihirapang huminga. Muli nga siyang nagpatuloy na maglakad hanggang sa makarating sila sa harap ng pari, na agad naman silang binati at sinabing mag-uumpisa na ang kasal, pero syempre bago tuluyang umpisahan ng seremonya ay tinanong pa ng pari kung may tutol ba sa kanilang kasal.
Napapikit na nga lang ang ating bida habang iniisip o imagine, ang kanilang mga kakilala na nakagayak at masayang pinapanood o saksihan ang kasal nila ni Carol. Iniisip nga din niya na mga nagsisigawan ang mga ito habang binabati sila ni Carol, kung saan ay maging ang mga nakasama niya sa kanyang mga misyon ay dumalo din sa kanilang kasal. At dahil wala naman daw tumututol ay sinimulan na ng pari ang seremonya. Dahilan upang mangiti ang ating bida habang iniisip na, hindi niya lubos sa kalaing mararanasan niya ang ganito, dahil ang kwento nga daw nila ay tulad ng mga napapanood niyang palabas, na may mga matrahedyang kwento ng pag-ibig. Pero ngayon daw ay siya ang bida sa palabas, kasunod nito ang pagsagot niya sa pari ng, "Opo, Father." Habang si Carol ay nanginginig lang naman, at nang tanungin nga siya ng pari kung tinatanggap niya ba ang ating bida, ay napayakap lang ito kay Shu. Ilang sandali pa ay sinubukan niyang abutin ang mukha ng ating bida, pero dahil sa nanginginig ang kanyang kamay ay napahawak na lang siya sa kasuotan ni Shu, dahilan upang makaramdam siya ng labis na kalungkutan at sunod ng anito ay pamatak ang kanyang luha. Sabay sinabi sa pari na ayaw niya o hindi niya na ito gagawin, nanginginig nga siya habang patuloy na umiiyak. Kasabay nito ay humingi siya ng patawad sa ating bida, minsan na nga daw niyang sinabi na nais niyang makasama ang ating bida habang buhay, kung saan ay makakapaghintay siya hanggang sa dumating ang pagkakataon na magkaroon siya ng puwang sa puso nito. Kung saan ay sinabi ni Shu na narinig niya ang lahat ng sinabi ni Carol, at alam din naman daw ni Carol na narinig niya ang lahat. Sinabi nga ni Shu na mahal niya si Carol, higit pa sa pagmamahal ni Carol sa kanya, pero hindi naman na daw mahalaga yun dahil dati ay nais lang niya na magustuhan din siya ng ating bida. Sabay nilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Shu at tinulak ang ating bida, habang sinasabi na naging totoo na ang lahat ng pangarap niya, dahil sa wakas ay may puwang na siya sa puso ng ating bida. Habang tinatawag nga ni Shu ang pangalan ni Carol, na nagpapasalamat lang naman dahil sinamahan siya hanggang sa mga huling sandali na ito. Ayaw nga daw ni Carol na maging tila anino kay Shu ang kanyang kamatayan, kaya humingi siya ng patawad sa ating bida at sinabing hindi na niya ito gagawin, at ayaw niyang makasal sila. Kasunod nga nito ay tuluyang naputol ang gangner, at sinabi ni Carol na may sekreto siyang hindi sinabi sa ating bida, akala nga daw niya ay maglalaho ang pagmamahal niya kay Shu pag tuluyang nawasak ang gangner. Na ayaw niya din namang mangyari, at muli nga ay humingi siya ng patawad dahil hindi niya kayang pakasalan ang ating bida, ito na din daw ang pinakamainam niyang gawin at pinakamagandang pagtatapos ng kanilang kwento. Sabay sinabi na siya ang pinakamagandang bagay na mayroon siya sa mundong ito. Sabay ng kanyang paglaho ay ang pagpapalam niya sa kanyang minamahal na si Shu, kasabay din nito ay tuluyang nawasak at nagkapira-piraso ang kanyang gangner. Matapos nga nito ay bumagsak na lang ang kamay ni Carol, kaya naman masyado ang paghihinagpis ng ating bida habang buhat niya si Carol. Wala na nga daw siyang maramdaman na energy wave mula kay Carol, dahilan upang mapatanong siya kung bakit labis ang sakit na kanyang nararamdaman, kung saan ay halos hindi na siya makahinga sa sakit. Tiniklap naman ng pari ang Biblia at iniwan ang magjuwa sa altar, ilang sandali pa ay unti-unting nahuhulog ang piraso ng gangner, kung saan habang umiiyak ang ating bida ay nagliliwanag naman ang marka sa kanyang palad. Matapos nga niyang mapansin ang mga nahuhulog na piraso ng gangner ay sinalo niya ang isa sa mga ito, dahilan upang magliwanag ang marka sa kanyang kamay at manatiling tulala ang ating bida. Ilang sandali pa ay biglang may nagsalita, at sinabi na sa wakas ay dumating na ang bagong era o kapanahunan, at sa pagdilat nga ng mga mata ni Shu ay bigla niyang tinanong kung sino ang nagsasalita. Ako ang World Free wika naman nito, at sinabi din niya na matagal na niyang hinihintay ang ating bida o ang keyholder. Sinabi nga din nito na ang babaeng si Carol ay tulad ng kanyang mga tangkay, kung wala ang puno ay hindi din mabubuhay, at kung naunawaan nga daw ni Shu ang ibig niyang sabihin ay dapat hindi na siya malungkot pa. Kalokohan ang mga sinasabi mo wika naman ng ating bida, at makikita nga ang ngiti mula sa isang lalaki, sinabi nga nito na hindi kailangang maging bastos ng ating bida, dahil may sekreto siyang sasabihin sa kanya. Masyado nga ang gulat ni Shu nang sabihin ng lalaki na may pag-asa pa si Carol, pero ang presyo o katumbas ng kanyang kaligtasan ay ang buong World Tree. Talaga ba wika naman ng ating bida? At syempre wika naman ng lalaki pero hindi nga daw niya kailangang magmadali at dapat makinig muna siya sa kanyang mga katanungan. Tinanong nga niya kung naisip na ba ng ating bida kung bakit nagkagusto sa kanya ang isang maladiwatang babae na may purong dugo tulad ng sa mga Diyos, dahil isa lang naman siyang mortal.
Anong ibig mong sabihin, wika lang naman ng ating bida, kaya sinabi ng lalaki na magiging prangka na siya. Sinabi nga niya na ang Odensgangner ay isa sa kanyang mga tangkay, kaya ang Odensgangner ay lagi niyang pag-aari o parte ng World Tree. Dahil sa ang World Tree ay pag-aari o nasa palad ng ating bida, ibig sabihin daw nito na ang nararamdaman ni Carol para kay Shu, ay nagmula sa relasyon o koneksyon ng Odensgangner at ng lalaki o ng World Tree. Kaya ang nararamdaman daw ni Carol ay hindi dahil sa mahal niya ang ating bida, na bahagyang natahimik lang naman, sabay tinanong kung pag-aari ba talaga niya ang lalaki o World Tree, dahil hindi niya ito maramdaman. Pero sinabi lang naman ng lalaki na malamang sa hindi ganun katindi ang pakiramdam ng ating bida, gayon pa man ay sigurado siyang konektado sila. Dahilan naman upang mapaisip ang ating bida, at sinabing tama ang kausap niya at habang tinitignan niya ang marka ay sinabi din ito na hindi nagsisinungaling ang lalaki, kaya malamang sa tama din ang mga sinasabi niya patungkol sa nararamdaman ni Carol. Hindi na nga daw siya magtataka ngayon kung bakit umatras sa huli si Carol, dahil malamang sa na-realize niya na hindi niya talaga mahal ang ating bida. Natatawa na nga lang ito habang sinasabi na alam na niya ang dahilan kung bakit ang miserable at patawang lalaki na katulad niya, ay nagustuhan ng isang diwata o maladiwatang babae, isang katatawanan lang pala ang lahat, wika pa nga nito. Sinabi nga din niya na sa mundong ito ay wala talagang nagpapahalaga sa kanya, bukod na lang sa kanyang kapatid na si Xiaoyu. Bigla naman siyang tinanong ng lalaki kung handa pa din ba siyang tulungan si Carol matapos niyang malaman ang lahat. Iniisip lang naman ng ating bida na ayaw talaga niya sa salitang tadhana, parang dumampi nga lang daw sa palad niya ang lahat. Pero ano pa daw ba ang halaga ng lahat ngayon? Sabay inisip na ayaw niyang mamatay si Carol. Pero bakit daw ba niya kailangang malungkot pag namatay si Carol? Hanggang sa ilang sandali pa ay naisip niya na ginawa man siyang katatawanan ng tadhana, ay nais pa din niyang paniwalaan ang lahat ng mga nangyari at na-experience niya kasama si Carol. Sinabi nga niya sa lalaki na nais pa din niyang tulungan si Carol sa kabila ng lahat, mabuti, wika naman ng lalaki sabay tumawa ng pagkalakas-lakas, at sinabing tutuparin niya ang kahilingan ng ating bida. Habang nakalutang nga sila ni Carol ay biglang lumabas ang World Tree sa kanyang palad, kasabay nga ng unti-unting paglaho ng World Tree sa palad ng ating bida ay ang paglabas naman o lipat ng marka ng World Tree sa dibdib ni Carol. Matapos itong lumipat sa dibdib ni Carol ay muling tumibok ang kanyang puso, dahilan upang makaramdam ng lubos na kasiyahan ang ating bida habang iniisip na muling nabuhay si Carol, at sa pagkakataong ito ay nasa kanya na ang World Tree, hindi tulad dati na tangkay lamang ng World Tree. Ilang sandali pa ay binaba niya si Carol sa altar, sabay nilabas ang puller ng Coke and Ken, at sinuot kay Carol bilang patunay ng kanyang pagmamahal. Matapos nito ay hinalikan niya ito at sinabi na kailangan na niyang umalis upang tulungan ang mga kasamahan niya sa labanan. Pagtalikod nga niya ay pinalitan niya ang kanyang kasuotan, at kasabay din ito ang pagpapaalam niya sa kanyang minamahal, na kasalukuyang nakahiga pa din sa altar hanggang sa tuluyang tumulo ang kanyang luha, habang sinasabi na huwag umalis ang ating bida. Samantala sa consciousness naman ni Carol ay hinihingal ito kakahabol sa isang liwanag, kung saan ay pinapatigil niya ito at sinasabing huwag siyang iwan. Pakiramdam nga daw niya ay may isang bagay na mawawala sa kanya kasama ng liwanag na ito, hindi man niya alam kung ano ang bagay na yun ay ayaw niya pa din itong mawala. Patuloy nga niya itong hinahabol hanggang sa may kung anong bagay ang hamarang sa kanya, dahilan upang hindi na niya ito masundan hanggang sa unti-unting maglaho ang liwanag. Ilang sandali pa nga ay tumulo ang kanyang luha, habang sinasabi na ibalik sa kanya ang bagay na nasa liwanag, hanggang sa mapasigaw siya at sinabing nais niyang ipagpalit ang kanyang buhay para sa bagay na kinuha sa kanya. Sa muling pagpatak nga ng kanyang luha, ay nabalot siya ng liwanag dahilan upang magtaka siya sa kung ano ang nangyayari. Napapatanong nga siya sa kanyang sarili kung ano ang ginagawa niya, dahil naaalala niya na namatay na siya. Pero ngayon ay napapatanong siya kung anong puno ang kanyang nasa harapan at kung nasaan na siya. Bigla namang sinabi ng lalaki na madaming taon na siyang nabubuhay kung saan madaming lugar na din ang kanyang napuntahan, pero ito nga daw ang unang beses niyang nakita ang isang tao na pinamigay lamang siya o ang World Tree ng libre. Tinanong nga ni Carol King sino ang lalaki, pero sinabi lang naman ng lalaki na hindi niya kailangang magmadali, sabay tanong kung naalala pa ba ni Carol ang Odensgangner at ang Nordic Immortals. At ang huling katanungan niya ay, kung naalala pa ba ni Carol ang isang lalaki na may pangalang Lu Shu. Dahilan naman upang mapaisip lang si Carol dahil parang pamilyar nga daw sa kanya ang pangalang Lu Shu,
Pero nahihirapan nga siyang alalahanin ito at parang nawala niya ito sa kanyang nakaraan o nakalipas. Tinanong nga ni Carol ang lalaki kung sino si Lu Shu, pero napabuntong hininga lang naman ito at sinabi na kailangan niyang tandaan ang pangalan na Lu Shu, dahil ang taong ito ang magdadala sa kanila sa bagong era. Pero muli tinanong lang ni Carol ang lalaki kung bakit niya kailangang tandaan ang pangalang Lu Shu, sinabi lang naman ng lalaki na tumitibok ang puso ni Carol nang dahil sa kanya. Kaya hindi niya dapat kalimutan ang pangalang Lu Shu, dahil siya din ang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang bagay sa mundo o Earth, dahilan upang maligtas ang buhay ni Carol. Pero biglang tinanong ni Carol kung bakit parang napakataas ng tingin ng lalaki sa kanyang sarili, dahilan upang matahimik ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi niya na mas mainam kung babalik na sa daigdig nila si Carol dahil wala nang silbi pang ipagpatuloy nila ang kanilang usapan, at unti-unti ngang naglaho si Carol sa harap ng World Tree. Matapos na siyang mapunta sa isang lugar na wala naman siyang halos makita, ay muling nagsalita ang lalaki at sinabi na kailangan pa niya ng sapat na oras upang ayusin ang katawan ni Carol, kung saan paggising niya ay magiging ganap na siyang A-rank. Nagulat naman siya nang ang marka ay lumipat sa kanyang palad, at muli ay sinabi ng lalaki na habang nandito siya ay dapat niyang banggitin ng paulit-ulit ang pangalan na sinabi nito sa kanya, dahil kung hindi ay ganap niya itong makakalimutan sa kanyang paggising. Kaya naman inumpisahan niyang banggitin ang pangalang Lu Shu, habang iniisip na hindi man niya ito kilala at wala din siyang alam sa kung ano ang nangyari o meron sa pagitan nilang dalawa, ay sinisigurado niyang hindi niya ito makakalimutan. Paulit-ulit nga niyang binabanggit ang pangalan ng ating bida, hanggang maging si Zuan ay binabanggit na din ang kanyang pangalan, dahil kung hindi nga daw dadating ang ating bida ay siguradong katapusan o kamatayan na nila. Hanggang sa bigla pang ang dumating si Satan, kung saan ay tinatanong niya kung ano ang silbi ng pag-aalay nila ng kanilang buhay para sa iba, sabay tanong kung sa tingin ba nila ay sapat ang kanilang lakas upang talunin ang tanks. Pero tinanong naman ni Zuan kung anong tangke ang sinasabi ng lalaki. Wala nga daw siyang nakikita kahit isang tangke, kaya naman sinabi ni Negrito na hindi na ito ang oras para sa biruan, pero inutusan pa din ni Zuan ang isa nilang kasama upang tanungin kung nasaan ang tangke. Tinanong nga ng kasama nila Zuan kung nasaan ang tangke, dahilan upang magalit si Satan at sinabing mamamatay sila ng dahil sa walang kabuluhan.